Sa pagpapatuloy ng ating video ay patuloy pa rin kaming mag-iikot ni Mark Lloyd sa mga magagandang lugar o sa isla dito po sa Mindoro. Ito po ay matatagpuan dito po sa bayan ng Bulalakaw. Ayan. Daming isdang maliliit. Ayan. Wow. Ganda. So mamaya-maya pa ako maliligo. Dahil si Mark Lloyd ay nakaligo na. So ako naman ay maya-maya. Matutulog na si Mark Lloyd. Direct kurog. Ano na? Malalamig. Kala ko matutulog. Ito parang pinasabog ko. Nga. Ang ganda, ang linaw ng tubig dagat. Grabe. Oh. Ang daming mga mangingisda dumadaan dito. Salamat kay, anong pangalanan? Tutoy? Tutoy, no? Ano apelyido? Kapatid yun ni Sir kan eh. Kerebe. Parang po. Ayun, salamat nga pala kay Tutoy Erebe. Ayan, sa pagbibigay ng pahintulot na tayo ay makapag-vlog sa lugar na to. Napakabait niya. At hanggang sa ngayon, ang tawag niya para sa akin ay Kunsyal. Mula noon hanggang ngayon, di siya nagbabago. Wow! Ganda oh. Saan? Ha? Kanina nagputi. Pag may ahas, sigurado hindi tayo makatakbo. Kasi Natatakot sa akin yun. sa bagay, sa mukha mo pa lang. Sabi ni Mark, grabe ka naman sa akin. Okay. Stig. Yung buhangin dito pinong-pino kaya sobrang lambot. Na Mark? Lumubog na din nila. Malalim masyadong buhangin. Kaya nga. Sobrang pino. Doon sa kabila, malakas na yung dagat pero dito kalmada pa, no? Opo. Amihan. Kapag amihan din, sarap doon. Oo. Mabagat dito. Amihan kasi doon sa kabila eh. Dito mabagat. Dito naman banayad ng tubig.
So dito po wala nang ganong basura kasi nalinis na po namin to dito eh. Maraming salamat ha sa mga walang sawang tumatangkilik sa Mindoro Pioneers TV YouTube channel. Aragoy. Muntikan pa akong madapa. Mampatid yung nag-rest pa to. Nadulas na ba to? Lalim kasi ang tubig. So ayun, ulitin ko. Muli maraming salamat sa mga tumatangkilik sa Mindoro Pioneers TV YouTube channel. Sa mga nagpapadala po ng support, thanks. Maraming salamat kay Mama Joanne. Kay Ma'am Masilia, maraming salamat din. At sa mga tumatangkilik naman sa Mindoro Pioneers TV FB page. Ayan, thank you so much. Dahil ngayon ay nasa 30,000 followers na po ang ating page. Maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy na nagpapadala ng star, maraming salamat. Sa mga nagpapadala sa aming GCash, maraming salamat po. So, nandito kami ngayon sa dagat at naglalagay kami ngayon ng bubo. Yan po yung traditional na panghuhuli ng pusit. So mayroon po siyang kasamang mga dahon ng pagatpat na nakukuha sa tabi sa mga bakawan. So ayun na yung bubo sa ilalim, kung mapapansin nyo. May mga kasama siyang mga palapa ng niyog o bulaklak ng niyog dun sa loob. Yun yung nilagay para pag makita ng pusit, yun yung kanyang itlugan. At pagkatapos nyan, pag may itlog na, ang ibang mga pusit ay pupunta para maglimlim kung sa manok pa. So ayun, may mga isda oh. So ito, pagkakabit to, mamaya may mga pusit na kaagad na mangingitlog. Bukas mayroon na kaagad huli. Karamihan sa mga nahuhuli ay 5 piraso yung pinakamababa. So yun po, napakasimple lang ng panghuli ng pusit. Siguro niyan kung magpapagawa ka, ang halaga niyan ay nasa 1,000 piso kasi bibili ka ng net na kulay green, tapos kawayan, at syempre kung ipapagawa mo yan, medyo mahal din yung labor. So siguro palagay natin mga nasa 2,000 pesos. At yung pagkabit niyan ay medyo malalim kasi may pabigat yan sa ilalim eh. Tapos itatali mo doon para hindi madala ng agos. Tapos itaas yung mga dahon ng kahoy. At yung dahon ng kahoy dapat laging palitan yan. Ayan. So ganun lang po kadali, ganun lang po ka simple ang pagkakabit ng bobo. Kaya tinawag po na bobo kasi nga parang nasa tao lang na alam naman nilang medyo ikakapahamak ay pumasok pa sa loob. Kaya tinawag na bobo. O sa iba naman, ang tawag dito ay patanga. So yun yung boya na tinatawag para lumitaw. At yan yung pinakatanda. Ayan. So kung nakikita nyo yung kawayan na yan, yan may mga nakalagay na bobo yan. Tapos yung pang isa at saka yung isa na yan may mga nakalagay na bobo. So mamaya si Mark Lloyd ipapasok din natin sa bobo. Susunod ako dyan. So bukas yan automatic may mga huli na yan. So ganun lang kadali yung paggawa ng bobo o paglalagay ng bobo. Hindi namin na ipakita sa inyo kanina eh. Buti lang ngayon kalmada yung dagat
Pero sabi nga ng Pag-asa, magsisimula na yung hanging amihan. Atras-atras mo, Mark. Makamuntag. Ayun. So yan po yung itlog. Itlog ng pusit. So yung itlog na yan, ilalagay sa loob. Ayun. So kapag may itlog po, yung mga dahon na nilagay doon, yan ay ilalagay sa loob para maakit po yung ibang mga pusit. Kapag maakit, syempre, pag makita nila na meron ng laman yung bobo, so marami po yung papasok sa loob ng bobo. So yun po yung itlog ng pusit. Ipapasok yun dun sa loob sa bulaklak ng niyog na tuyo na, yung pinagkapitan ng bunga ng niyog. So doon yun ilalagay. Kapag makita ng mga pusit, papasok sila doon at lilimliman nila yung mga itlog na yun, parang manok. Sa mga patuloy po na tumatangkilik ng Mindoro Viners TV FB page, maraming salamat. Ito po, maraming mga kartungan, malalaking kartungan. Ito naman dalawa ay bagulan. Anong tawag nito sa iba? Kulambutan. Ha? Kulambutan. Kulambutan? Tauban. 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 Unasan. Unasan. Tapos may mga igat. Ayan, yung bagulan siguro ay nasa ilang kilo to? 4. 4 ba isa? 3. Ayun, 3 yung isang piraso, 3 kilo. Bali 2 piraso. Tapos yung kartungan, mga ilang kilo tong kartungan? 3. 4. 3, 4. Ito sobrang laki. Siguro mga 5 kilo to. Bukits. Ayan. Hindi po ito yung butete na nakakalason. Ito po yung pufferfish. Kinakain. Ito naman, umang. Isa sa paborito ko. Umang. Umang-umang. Umang sa dagat. Umang. Kasi 2 uri yung umang eh. Umang na nakukuha sa lupa. Yun yung pinapain sa mga isda na kumakain ng dumi ng tao. Pero yung umang naman sa dagat, malinis po yan. So yan yung mga assorted fish. Sariwang-sariwa. Huli po yan sa manumanong pamana. Ayan. Ito ay pusit. Ayan. Tita. Yan naman ay pugita. Dito kapag masipag ka, siguradong marami kang pangulam. May pangbenta na, may pangulam pa. Tanggalin natin ng ata. So tanggalin yung Dugo. tinta Dugo. kasi mahal yan. Yan, ganyan yung pagtanggal ng tinta. Dapat ay maingat. Punto. Dapat maingat. Tapos yan, nilalagay yan sa bote. Tapos may bumibili. Ang isang bote ay 600. Ayan na. Yung umang gumapang na. Bumalik sa dagat ay. Baka bumalik sa dagat. Yan. Ito na. Yan yung tinta. Yung ata. Yung isa pa. So, tanggalan pa ulit ng tinta yung isa.
Ganun lang kasimple. Dapat pala sa laot pa lang ay talian mo na kaagad yung dulo ng pinakalamang loob ng bagulan o lukos. Yun yung kanyang itlog. May itlog. Ito, yan yung tinatawag na pundo ng bagulan. Kapag kumapit yan, yan yung kanyang pinakapampabigat. Ayan. So ito, pag sariwa pa, pwedeng ihalo yan sa laman ng bagulan. Medyo maingay lang yung aso dito sa amin. So ayan na. Siguro mga nasa kalahating buti din to, no? Yung isang piraso yung tinta niya. So ayan po. So ito na. Pagkatapos matanggal ay ilalagay dito.